Sige, share ko na yung screen ko. Visible na kuya? Kita na po ba? Opo, sir. Okay. You have to count the total number of squares of the chessboard. So prove that it has a total of 204 squares. So dito sa chessboard natin kuya, kita mo po meron tayong kulay white and color green. Opo, sir. Apo. Ilang squares ang nabilang mo sa chessboard? So, sabi ni Lionel kanina, yung maliliit daw na squares ay 54. Opo, sir. Okay. Sunod is 2 by 2 naman. So, paano naman yung 2 by 2? 2 by 2, dalawahan. 2 units ang kanyang kapal, 2 units ang kanyang ang kanyang haba. Ano po? So, pansin natin dito, etong dinodrawing ko is 2 by 2. So, ilan kaya ang 2 by 2 na makikita mo dyan? So, una, isa, 2 by 2. Sunod, panibagong 2 by 2. Panibagong 2 by 2. Panibagong 2 by 2. Ilang 2 by 2 kaya ang makikita mo dyan? So, susulat mo po yun. Ano? Lalagay mo po dito yun. Ano po? Sunod naman, Sir, 64 po pala yun. 64. Apo. Sino yan? Si Kuya Lionel na ba yan? Si Lionel? Apo. Oo. Kasi di ba yung yung chessboard 8 by 8 So 8 times 8 64, tama, 64 to. Sunod 3 by 3 naman. So ang natin ito 3 by 3, tatlohan. Tatlo ang kanyang taba saka yung kanyang taas. Ilan ang makikita nyo diyang 3 by 3? No? Halimbawa, ito 3 by 3 din yan. So, sunod naman 4 by 4 naman. Ito 4 by 4. Bibilangin nyo naman ilang 4 by 4 ang inyo makikita. 5 by 5, 6 by 6, 7 by 7, hanggang 8 by 8. Kailangan nyo mapatunayan na ang bilang ng square na makikita natin sa chessboard ay 204. Maliwanag na po tayo sa learning task number 1. So, proceed na tayo sa learning task number 2. So, pag sinabi natin square root, a square root of a number is a number when multiplied to itself will give you the original number. So, pag sinabi natin square root of 9, ano ba yung number na minultiply natin para magkaroon tayo ng 9? 3 po. 3, very good. Halimbawa, ano naman? 16. Ano naman ang square root ng 16? 4 po. Okay, very good. So now, sa square root po, alamin natin kung siya ba ay rational or irrational. So kapag rational numbers, ito po yun, ano po? Yung 5, 102, 1/2, saka yung 2.5. Ano po? So ano bang pagkakaiba ng rational numbers sa irrational numbers? Kapag irrational numbers, non-terminating, non-repeating decimals. Ano po yun? Ano pong halimbawa nito? Halimbawa, pi. Diba sa pi, hindi siya napuputol? 3.14, 16, and so on and so forth. So, hindi siya nata-terminate at hindi rin siya umuulit. Na po? Basta kapag ang decimal natin is tuloy-tuloy, walang katapusan, irrational numbers na po iyon. Yan nga po, example nga po natin is pi, 3.14, 16, and so on and so forth. Ang isa pa is yung letter E doon sa Einstein, formula ni Einstein. Ano yan? 2.7182 and so on and so forth. Hindi po natatapos yan. So, basta pag sinabi nating irrational numbers, non-terminating, non-repeating decimal. Hindi natatapos at hindi umuulit na decimal. Ano po? So, isa pa yan nga. Not perfect square. Ano bang ibig sabihin ng not perfect square? So, sabi natin kanina, 1 times 1, 1. 2 times 2, 4. 3 times 3, 9. 4 times 4, 16. So, yung mga product nila, such as 1, 4, 9, 16, yung square root niya is perfect. Ano po? Perfect square. Hindi tulad ng halimbawa, square root of 5. Yung square root of 5, hindi siya perfect square, so irrational numbers po siya. So, that is the difference between rational numbers and irrational numbers. Ano po? Halimbawa dito, the square root of 9. Square root of 9 is 3. Dito naman halimbawa, square root of 11. Meron bang square root ang 11? So, ang square root ng 11 ay not perfect square. So, ibig sabihin, ang square root ng 11 ay
irrationals. Ano po? Hindi tulad ng 9, ang square root ng 9 is 3. So, ibig sabihin, ito ay rational number. Ano po? Ano pa? Halimbawa, square root of 49. Ano ba yung square root ng 49? Anong number ang pwedeng i-multiply sa sarili na magiging 49 ang sagot? 7 po. Okay, very good. 7. So, ibig sabihin, the square root of 49 is 7. Ano ba to? Rational ba siya or irrational? Rational po, sir. Okay, no? Rational po yun. Basta tatandaan nyo, pag sinabi nating rational numbers, ang kanyang square root ay saktuhan lang. Ano po? So, tatandaan nyo, 1 times 1, 1. 2 times 2, 4. 3 times 3, 9. 4 times 4, 16. Yung po mga product nila, yun po ay magbibigay sa inyo ng rational numbers. Ano po, tatandaan nyo yun? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Ano? Dire-diretso po yun. 64, 81, 100, 121, 144. Ano po? Pero hindi tulad nito, halimbawa pa example, halimbawa, square root ng 21. Hindi siya perfect square, kaya siya ay papasok bilang example ng irrational numbers. Ano po? Yun ang pagkakaiba noong dalawa. So now, proceed tayo. Illustrative example number 1, page number 24. Nakakasunod po sa ating module. So, illustrative example number 1. So, eto no, sabi natin kanina, ito yung sinasabi ko kanina. 1 square. Pag sinabi natin 1 square, 2 square, 3 square, ang ibig sabihin po niyan ay i-multiply sa sarili. Ano po? So, 1 square, ibig sabihin, 1 times 1. 2 square, 2 times 2. 3 square, 3 times 3. 4 square, 4 times 4. 5 square, 5 times 5, and so on and so forth. Okay, now, Opo. ano bang sagot dito? 1 times 1. 1 times 1 is equal to 1. Ano? 1. 1 po. 2 times 2, 4 po, sir. 4. Very good. 3 times 3, 9. 9. 4 times 4, 16. and 5 times 5, 25. 25. Ano po? Dire-diretso po yan. So, kapag sinabi nating 1 square, equal yan sa 1. Pag sinabi nating 2 square, equal yan sa 4. 3 square, equal sa 9. 4 square, 16. 5 square, 25. At, syempre, no, dire-diretso po yan. Ano po? Ano kaya ang sagot dito kapag 10 square? Ano kaya to? 10 times 10 is? 100 po, sir. Okay, very good. So, 100 po yan. So, maliwanag po tayo dito. Opo, sir. Okay, now, halimbawa, gamitin ko ay, what is the square root of 25? Ano po kayang square root ng 25? Ano ba yung number na minultiply natin para magkaroon tayo ng 25? Sir, 2. Aha. Ulit ha. Square root of 25. Ito po tayo. Sir, 5 5 pala. po, sir. Okay, very Sir, 5 good. pala. So, ang minultiply natin na number sa kanyang sarili para magkaroon tayo ng 25 is 5. Ano po? Ibig sabihin, ang square root ng 25 is 5. Very good po yon. Ano po? So, halimbawa naman ay square root of 81. Ano ang square root of 81? Ano ba? Final answer na ba yung 9? Opo, sir. Okay, so correct po ano. So when we say square root of 81, equal po ito sa 9. Ano po? Paano nangyari yon? Kapag ginawa nating 9 square, ang katubas po niyan ay 9 times 9 na which is equal to 81 po ano. So ngayon, kapag binalik natin, anong square root ng 81? 9. Ano po? Ganun lang siya kasimple. Nakukuha po tayo doon? Opo. Opo, sir. Okay, so isa pang example tayo ha. So paano naman halimbawa ganito? Ano yan? Sir, paano po yan? Kanina, anong napansin natin kanina? Panay, positive. 1 square, 2 square, tama? Opo. Okay. So pagdating naman dito, halimbawa, negative 1 square, negative 2 square, negative 3 square, negative 4 square,
So, ang gagawin naman natin dyan is parang ganyan lang din po, ano? So, si negative 1 square, imo-multiply nyo si negative 1 sa kanyang sarili. Negative 1 times negative 1. Ganito rin kay negative 2 square. Negative 2 times negative 2. Ganon din kay negative 3 square. Negative 3 times negative 3. Negative 4 square. Negative 4 times negative 4. Negative 5 times negative 5 para kay 5 square. Maliwanag po tayo doon? Apo. Okay. Now, so kapag minultiply natin si negative 1 at si negative 1, ayan no, negative 1 times negative 1 is equal to positive 1. Negative 2 times negative 2 equals sa positive 4. Negative 3 times negative 3 equals sa 9. Negative 4 times negative 4 equals sa 16. Negative 5 times negative 5 equals sa 25. Anong napansin nyo? Meron ba kayong napansin doon sa una nating example? So, ulit ha, ang sagot natin dito 1, 4, 9, 16, 25. Lahat sila positive. Doon sa kanina, ganun din. 1, 4, 9, 16, 25. Tama po? Parehas lang Opo. sila. So, ibig sabihin pala, kahit siya ay negative 1 or positive 1, ang kanyang square is 1. Ganun din, negative 2 square at ang positive 2 square ay magbibigay ng 4. Ganun din po sa negative 3 at positive 3. So ngayon, tatanungin ko kayo, ano naman po ang square root ng halimbawa? Balik tayo. Sorry. Ano po kaya ang square root ng 25? Ano po ang square root ng 25? Sir, negative 5. Negative 5 is correct. Ano pa? Ulit ha. Ang square root ng 25 is negative 5. Correct po yun. Pero meron pa tayong isang sagot. Ano pa po kaya? Negative 5. And ano kayang number ang pwede nating i-multiply sa kanyang sarili para magkaroon tayo ng 25? Anong number ang pwedeng i-multiply sa sarili para magkaroon tayo ng 25? 5 po, sir. Okay, very good. Ano? So, meron pa tayo ditong 5. So, ibig sabihin, ang square root ng 25 is pwede ang positive 5, pwede ang negative 5. Okay, isa pang halimbawa, ano po ang square root ng 16? 4 po. Okay. So, ang una is 4. Ano pa? 4 and? Negative 4. Okay, correct. Ano po? 4 and negative 4. Positive 4 po, sir. Oo, isang positive 4 saka isang negative 4. So, ganun po pala ang pagkuha ng square root. Isa ay positive, isa ay negative. Ano po? Okay lang po na magkabaligtad po 'yon, okay lang. So, pwedeng negative 4 sa unahan, positive 4 sa hulihan. Ano po? Pwede po magkabaligtad 'yon. Po tayo ron? Pansin nyo, halimbawa, learning task number 2, page 25. Kapit nyo po ba ang inyong module? Illustrative example number 1, page 24. Ang sabi dito, square root ng 49. Ano po? Illustrative example number 1, page 24. Ano daw po ang square root ng 49? Ang nakalagay dito, di ba? Di ba nakalagay doon? Nakalagay dito, plus, minus 7. Tama po? Nakikita nyo yun sa page 24? So yan, plus minus 7. Ang ibig sabihin ng ganitong symbol is
positive or negative. Ano po? Negative. Oo. Apo. O ganyan po ang gagawin natin. Pagkuha ng square root. So, positive, negative, 7. Pwede din naman pong ganito. Ano po? Pwede din pong ganito. 4 and negative 4. Pwede din naman po tayong ganito. Negative 5 and positive 5. Pero, kung ganito po ang sagot nyo, mas very good po yun. Ano? Ito kasi ang ginagamit nating symbol pagdating sa square root. Okay po tayo ron? Opo, sir. Okay. So, next. Maliwanag na sa illustrative example number 1. Apa. Okay, Opo. now. So, balik tayo dito sa una kong tanong. Anong square root ng 16? 4 po, tsaka negative 4. Okay, very good. Now, meron tayong tinatawag na principal root. Ano po? So, yung negative 4, saka si positive 4. Okay, so punta tayo dito ha. Sige. 16, sabi nyo, ang roots ng 16 is 4 and Negative 4 po. negative 4. Ano po? Yan po yung kanyang roots. Now, meron tayong tinatawag na principal roots. Kapag sinabi nating principal roots, ito po ay patungkol sa positive lang. So, ibig sabihin, ang principal roots natin dito is, ano ba? Positive 4 or negative 4? Positive 4 po, sir. Okay, very good. Ano po? So, sa roots, kapag tinanong, what is the square roots? Dalawa ang sagot natin. Positive 4 and negative 4. Pero kapag tinanong naman ay principal roots, ang sagot lang natin dito is always positive. Maliwanag po tayo ron? Opo, sir. Okay, very good. Now, example. What is the square root of 25? Ano ang roots ng 25? Sir, 5 po, tsaka negative 5. Okay, very good. Positive 5 and negative 5. Ano naman ang principal roots niya? Sir, positive 5. Oh, okay, very good. Positive 5. O, sige, Kuya Francis, ikaw. Ikaw, recitation tayo ngayon. Wow, recitation. Ano ang square root ng 36? 36, sir. Aba, ano ang roots ng 36? 6 po, tsaka negative 6. Okay, very good. Principal roots? Sir, positive 6. Okay, very good. Oh, Lionel, ikaw naman, kuya. Ano ang square root ng 9? Sige, square root ng 9, Kuya Lionel. Ano pang square root ng 9? Square root ng 9? Ano ba? Ano po? Positive 3 po. Positive 3 and? Negative 3 po. Okay, very good. Positive 3 and negative 3. Ano ang kanyang principal roots? Positive 3 po. Okay, very good. Ano po? Positive 3. So, tandaan, kapag sinabi nating principal roots, lagi yang positive. Lagi pong positive ang principal roots. So, titingnan lang natin sa roots. Pipili tayo sa roots kung ano po ang kanya magiging principal roots. No? Take note, ang principal roots is always positive. Paano naman kapag sa learning task 2 letter A nakalagay dito, rational or irrational? Paano malalaman kung rational siya or hindi? Halimbawa, okay, 25. Sa 25, ang roots niya ay principal roots positive 5. Tama po ba? Opo. Okay. Ano kaya ito? Rational ba or irrational? Rational po. Okay, very good po, no? So, siya ay rational. Sa 16, ang square root ng 16 ay, ang principal roots niya is positive 4. Ano kaya ito? Rational ba or irrational? Rational po. Very good, no? Rational din. Ang positive, ang square root ng 36, rational ba or irrational? Ang square root ng 36 ay positive 6, ha? Ang principal roots. Ano ba to? Rational ba or irrational? Rational po. Rational po. Rational din siya. 17. Ang square root ng 17 is not perfect square. No po? So, titingnan natin dito, no? So, kapag tayo tumingin dito,
1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Tuloy-tuloy po yan. Kapag nakita nyo siya rito, kapag ang example natin is nakita dito, ibig sabihin siya ay rationals. Pero ang 17 ay wala naman dito, so ibig sabihin siya ay irrational po. Irrational. Maliwanag po tayo dito? Apa. Oh. So, Opo. dito natapos tayo ng 10 times 10. So, dire-diretso po yan, 11 times 11, 12 times 12, 13 times 13, 14 times 14, dire-diretso po yan. Pero sa example ko, Opo. hanggang 10 pa lang. So, gagawa kayo ng dire-diretso. Para malaman nyo kung siya ba ay rational or irrational. Maliwanag po? Opo. Okay. So, ganun po ang gagawin sa learning task 2, letter A po ha. So, kung walang tanong sa learning task 2, letter A, proceed tayo sa learning task 2, letter B. So, example muna tayo. Now, si 21 ba ay rational ba ang kanyang roots? Rational ba ang kanyang square root? Sir, di po. Hindi. Saan kaya natin makikita ang 21? Sa pagitan nino? Si 21 ay makikita natin sa 16 at 25, tama? Opo. Andito si 21. Tama po? Si 21, dito natin siya makikita, si 21. Sa pagitan ng 16 at 25. Ano po bang roots ng 16? 4 po. 4, very good. Ano bang roots ng 25? 5 po. 5. So, ibig sabihin, ang square root ng 21 ay nasa pagitan ng 4 and 5. Ano po? Ganun na ang gagawin natin dyan. Kuha po tayo ron? Opo. Okay. Ang 48 na kanino? Pagitan nino? 36 po at 49. Okay, very good. 36 and 49. Andito si 48. So, ano bang roots ng 36? 4. 6 po. Okay, 6. Very good. Ano ba ang roots ng 49? 7 po. 7. So, ibig sabihin, ang square root ng 48 ay nasa pagitan ng 6 and 7. Ano po? Kasi pag sinabi natin consecutive, magkasunod. Ano po? So, ganun ang gagawin natin sa learning task number 2, letter B. Proceed na tayo sa learning task number 2, letter D. So, paano pong gagawin natin dito? Illustrative example muna tayo ha. Page 26. So, halimbawa, si 21. Sa pagitan ng anong number makikita si 21? Sabi nyo kanina? Si 21, nasa pagitan ng 16 and 25. Okay. Ano pong roots ng 16? 4 po. 4. Anong roots ng 25? 5 po. 5. So now, ilalagay natin sa number line si square root ng 21. Ipo-point lang natin. Sabi nyo na ang roots ng 21 ay nasa pagitan ng 4 at 5. So, pwede natin lagay dito yung tuldok. Ano po? Ipo-point natin dito. Naunawaan doon? Opo. Okay. Isa pa. Example, 48. Si 48, nasa pagitan ng 36 and 49. 49 po. Anong roots ng 36? 6 po. 6, very good. Anong roots ng 49? 7 po. 7. So, ang square root ng 48 ay nasa pagitan ng 6 and 7 po. 7. So, ipo-point po natin siya dito. No? Ano ang square root ng 73? Saang pagitan siya? Pagitan ng anong number? Ang 73 ay makikita natin ang square root ng 73 makikita saan? Sa pagitan ng
Ano po? Sa 8 and 9 po. Okay, very good. So sabihin natin ang 8 and 9. Ano po? Andito ang square root ng 73. Ano po? Nasa pagitan ng number na iyon. So, okay, bilang huli, square root of 11. Saan makikita? 9 tsaka po 16. Okay, very good. 9 and 16. Anong roots ng 9? 3 po. 3, very good. Anong roots ng 16? 4 po. 4. Ibig sabihin, ang square root ng 11 ay makikita sa pagitan ng ano? Anong number? Sa pagitan ng anong number makikita ang square root ng 11? Po, sir, ano po? Ang 11 makikita natin sa pagitan ng 9 at 16. Ang roots ng 9, ang principal root ng 9 is 3. Ang principal roots ng 16 is 4. Kaya, ang square root ng 11 ay makikita natin sa pagitan ng anong number? 3 and 4 po, sir. Okay, very good. 3 and 4. Ganyan ang gagawin natin sa learning task number 2, letter D.